lakas sa pananampalataya at paglalakad ng sama-sama. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Wednesday, March 18, 2026, ng ika-4 na linggo ng Kwaresma. Isa sa pinakamabigat na pinagdaraanan ng tao ay hindi lamang problema, kundi ang pakiramdam na nag-iisa ka sa laban. Sa ating mga sundalo at sa mga nasa serbisyo, madalas dala ninyo ang bigat ng tungkulin, operasyon, responsibilidad, panganib, at pati mga personal na problema sa pamilya. Minsan, tahimik lang ninyo itong dinadala at doon pumapasok ang pagod sa isip at puso. Pero malinaw ang mensahe ng Diyos ngayon. Hindi kanya kinalimutan at hindi kanya pinabayaang mag-isa. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, chapter 49, verses 8 to 15, sinabi ng bayan ng Diyos, "Pinabayaan na ako ng Panginoon." Pero sumagot ang Diyos, "Malilimutan ba ng ina ang kanyang anak? Kahit malilimutan niya, hindi kita malilimutan." Para sa ating mga sundalo at sa mga nasa serbisyo, mahalaga ito. Kahit walang nakakakita sa sakripisyo mo, kahit walang pumapansin sa pagod mo, kahit pakiramdam mo mag-isa ka, nakikita ka ng Diyos. Hindi kanya nakakalimutan. Dito nagsisimula ang spiritual resilience, ang lakas na nanggagaling sa paniniwalang may Diyos na kasama mo sa bawat laban. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 5, verses 17 to 30, sabi ni Jesus, "Ang aking Ama ay patuloy na gumagawa." Ibig sabihin, kahit tila walang mangyayari, kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Pero may isang mahalagang kwento ng may sakit. Wala akong tumutulong sa akin. Ito ang realidad ng marami, lalo na sa mga nasa serbisyo. Minsan may mga laban na pakiramdam natin, tayo lang ang humaharap. Kaya mahalaga ang diwa ng synodality, ang paglalakad o paglalakbay ng magkakasama. Hindi tayo nilikha ng Diyos para mag-isa. Sa unit, sa opisina, sa pamilya, kailangan natin ang isa't isa. Kaya ang ating mga pagbasa ay nagpapaalala sa atin ng dalawang bagay. Una, kumapit sa Diyos. Sa gitna ng stress, pagod, at pressure, manalangin. Hindi kanya iiwan. Siya ang nagbibigay ng lakas ng loob. Ikalawa, huwag hayaang may maiwan. Magmasid sa kasamahan. Makinig, kumustahin, umalalay. Dahil ang isang matibay na unit ay hindi lang magaling, nagkakaisa at nagdadamayan. At para sa pamilya, kayo ang unang sandigan, ang inyong suporta, ang nagbibigay lakas ng mga nasa serbisyo. Kaya hindi ka kinalilimutan ng Diyos at hindi kanya gustong mag-isa sa laban. Kaya sa gitna ng hirap, bumangon ka. Sa gitna ng pagod, magpatuloy ka. At higit sa lahat, maglakad kayo ng magkakasama. Dahil kapag kasama mo ang Diyos at ang iyong kapwa, lumalakas ang isip, tumitibay ang puso, at nagpapatuloy ang buhay. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, sa gitna ng tungkulin at mga pagsubok ng aming mga sundalo at lahat ng mga nasa serbisyo, paalalahanan mo sila na hindi mo sila kinalilimutan. Palakasin mo ang kanilang isip at puso sa bawat laban. Turuan mo silang magdamayan at maglalakbay ng magkakasama. Gawin mo silang instrumento ng lakas at pag-asa sa isa't isa. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.